I'll show you how I organize my school works and volunteer works as a teacher in this new norm. First, I'll sync my Outlook calendar na pre-made ng school papunta sa Google Calendar ko by exporting it from Outlook and importing naman sa G-Calendar. Kasi yun yung primary planner app ko na ginagamit para isahang tingin na lang. So, ayan, importing 138. So, color-coded lahat ng gagawin ko dyan. So, this coming January 7, may need ako ipasa. So, pinlat ko siya sa calendar and nag-iwan din ako ng message dun sa sasendan ko at mananotify siya through email. So, as I said a while ago, nagtuturo rin ako sa mga bata, sa mga youth. And now, I'm emailing my co-teacher na nakaschedule para sa Sunday na yon para magplano ng gagawin. So, ayan, number 3. And then, I click send. So, punta tayo sa sent messages. Makikita natin yung Google Calendar sa sidebar. Click natin yun. Pwede tayo mag-set up ng event from this tab without the need of copy and paste. And mananotify din yung included person. So, ayan, sure, send. So, right after adding to the calendar, let's say, may naisip na akong possible topic and such. Hindi ko na kailangan lumayo dun sa email mismo. I'll just click yung Google Keep sa gilid and automatically may lalabas na link sa ilalim between email and note, thereby making connection dun sa two para ma-avoid yung confusion. So, ganyan yung itsura niya. Now, let's utilize Google Docs and Google Slide. First, of course, we share everything dun sa co-teacher natin para ma-edit niya rin and makita niya rin at the same time. Kung gagawa tayo ng PowerPoint, I suggest using SlidesGo kasi pre-made yung template niya and pwede ka pumili ng theme or color and design. And best part is, pwede mo siya i-direct sa Google Slide. So, ito na yung nagawa ko using SlidesGo in relation dun sa lesson. So, ayan, going back to Google Docs kung saan gagawa tayo ng quiz dito mismo. So, using add-on create form. So, ikakopy lang natin yan. And then, same as forms, you can choose kung anong type ng test, kung multiple choice or text ba. Just make sure na when you use multiple choice type, use semicolons to separate the choices. I think it's beneficial to use this kasi if, let's say, tapos na yung exams, pwede mo isend to sa students mo and then that will serve as their reviewer. Okay? So, ayan. I-redirect tayo sa G-forms. So, technicalities, ilalagay natin kung ano yung prefer natin. So, lalagyan ng confirmation message. Tapos, i-click natin yung quiz, make this a quiz. So, lalagyan natin ngayon ng answers, bawat isa, or key to correction. So, ilalagay din natin allocated points per question. Kung 1 point or 2 points, bahala ka doon. And then, after that, what we're going to do is to utilize the Certify M. Add-on siya sa Google Form. So, iba-iba yung add-ons kasi per like Google Slide, Google Docs, and dito, Certify M. So, generate na to yung certificates of students. So, tayo magde-determine kung ano yung passing percentage, kung saan makakatanggap sila ng certificate pag pumasa. And meron na silang pre-made na template ng certificate or pwede ka rin mag-upload ng sarili mo. What's good about this is when you click certificate records, mare-redirect ka sa pre-made Excel na gawa nila. And makikita mo kung sino yung sumagot at yung mga scores nila. Now, lalagyan natin, yan, i-share muna natin dun sa co-teacher para makita niya. And then, papalitan yung pangalan para ma-identify. And then, we are now going to edit yung conditioning ng test scores column para madali natin makita kung sino yung nakapasa at hindi. So, green if greater than equal to 4 and 5-item quiz lang naman siya, tapos less than 4. So, yan, nakikita natin na kinapin natin yung link ng Google Form at in-insert dun sa last slide nung Google Slide natin. So, ayan yung makikita ng student. So, pag kinlik niya, magkuquiz siya. Okay, so ang score niya 5 out of 5. Pag chinek niya yung Gmail niya, meron siyang certificate kasi pasado siya. So, let's say hindi pumasa. So, yan, nag-reflect agad sa Google Sheet. So, yan, hindi pumasa. Anong mangyayari dun sa Google Sheet? So, pula siya kasi less than 4 siya. And then, ayan, after nyan, i-arrange natin from highest to lowest para makita din natin kung sino need attention. And, pwede rin tayo gumawa ng ways para ma-visualize itong data natin. So, maraming choices sa Google Sheet, like pie graph, bar graph, ganon. But now, we choose yung histogram kasi nire-reflect niya yung frequency ng score occurrences. And I think by utilizing this, pwede natin mapagaan yung workload both ng teachers and students and organize our life in general. So, I hope we can fully adjust to the new normal. Bye!